Blessed day, brethren. This is your pastor once again for daily devotion. Muli po, samahan po ninyo ako sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Once again, open your Bible in 1 Chronicles chapter number 16 in verse number 31, in which it was said, "Let the heavens be glad and let the earth rejoice, and let men say among the nations, the Lord reigneth." Ang Panginoon po ay namiminuno. Siya ay nakaupo sa kanyang luklukan. Siya po ay nagahari mula sa kalangitan at nagahari dito po sa sanlibutan, mga kapatid. Siya ang nasusunod at ang itinakda niya, anuman na mangyayari, ito po ay magaganap. At atin pong pinag-aaralan, mga kapatid, how the Lord reigneth. No? Kung papaanong ang atin pong Panginoon ay nagahari, ang Panginoon natin ay namiminuno sa atin pong buhay, sa atin pong kalagayan, sa atin pong sanlibutan. No? At pinag-utos po sa atin, sabi po doon sa 1 Chronicles na binasa po natin kanina, 16:31, mga kapatid, nasabi po sa atin that let all the people say, no? The Lord reigns. Ano po bang ibig sabihin po nito? Kahapon po napag-aralan po natin that it speaks of the splendor of God. When we talk about God reigning over the creation, no, it speaks of His splendor, yung kanyang kagandahan, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kapurihan. It also speaks of His strength, yung kanyang kapangyarihan when He created everything, at yung kanya pong sovereign rule na wala pong makapipigil at makababago ng plano ng Panginoon anuman po ang mangyari. Ngayong araw po na ito ay dadagdagan po natin ano po bang ibig sabihin na ang Panginoon ay namiminuno at nagahari po sa atin. Ang pang-apat po, mga kapatid, no, it means that the Lord secures our joy. Now, I want to be clear about this. He does not secure that we will be joyful all the time, but that He secures our joy. Ano po ba ibig sabihin po niyan? Basahin po natin sa Psalms 97 verse number 1. The Lord reigneth, let the earth rejoice. Let the multitude of isles be glad thereof. No? Ano po 'yun? No? Hindi po yung joy ay yung pong pagtanggap ng anuman pong bagay mula po sa Panginoon, blessing mula sa Panginoon, biyaya mula sa Panginoon. No, sinasabi po dito, no, yung pong kaalaman ng mga tao ng Diyos na ang Diyos ay namiminuno. Ang Diyos ay nagahari sa kalangitan at dito sa kalupaan, mga kapatid. No? It secures your joy. Ito po ay nag-iingat. No? Ito po ay nagbibigay po sa atin ng kagalakan. Yung kagalakan po na hindi kayang alisin ng anuman pong problema, anuman pong mga kakulangan sa atin pong buhay. No? At dalawa po yung tinutukoy po dito na nagagalak, yung earth as a whole and the isles individual. No? So general rejoicing and individual rejoicing. Dinudulot ng paghahari ng Diyos, no? Na tayo ay magalak sa Kanya, sa Kanyang paghahari, knowing of His strength, knowing of His splendor, knowing of His sovereign rule, mga kapatid, no? Ito po ay magdudulot ng kagalakan po sa atin. Paano po tayo magagalak sa bagay po na yan? No? Una po, mga kapatid, magagalak tayo na ang Panginoon ay nagahari sa lahat sapagkat walang nangyari na hindi pinangyari ng Diyos. At dahil ang Diyos matalino, anuman pong dinisenyo ng Diyos, anuman pong itinakda ng Diyos, ito po ay yung pinakamabuti. No? Hindi lamang po siya mabuti, ito po ang pinaka
mabuti. No? Hindi man po natin makita ang kagandahan nito, ang kabutihan nito, no, sa atin pong buhay, no? Pero kung makikita po natin yung bigger picture, we would agree that whatever the Lord commanded to happen, it is always the best. No? Napipigilan lamang po tayo ng ating pong carnality, napipigilan po tayo ng ating pong human frailty, yung ating pong finiteness, kaya po hindi natin na kadalasang na-appreciate ang mga ginagawa po ng ating pong Panginoon. We may not always appreciate, no, yung ginagawa po ng Diyos. We may not always accept or acknowledge yung pong mga ginagawa po ng Diyos. But if you would just trust Him, you will see and you will say and agree, yes, the best talaga yung ginawa ng Panginoon. The best talaga yung plano po ng Panginoon. Okay? So it secures our joy. His reigning secures our joy in His rule. Okay? At ano pa, no? It stimulates excitement. Psalms 99 verse 1 says, "The Lord reigneth, let the people tremble, let the earth be moved." Yung pong salita po ditong tremble, mga kapatid, yung sobrang excitement mo na yung kumbaga nararamdaman mo, no? Na nanginginig na yung laman mo just to na maranasan yung isang bagay, no? The Lord reigns, it stimulates our excitement knowing that what God can do. His power, His splendor, His sovereign rule, mga kapatid, it stimulates excitement in us sapagkat ipapamalas ng Panginoon at makikita po natin yung pagkilos po ng Panginoon. No, meron po akong isang kapatid na kapatiran po, no, na siya po yung nag-asawa po ng pastor. Bago siya ikasal, when they were engaged, na-share niya sa akin, alam mo, sabi niya sa akin, I was not yet a pastor then. Sabi niya sa akin, alam mo, Joff, excited na ako. Excited na akong maikasal doon kay pastor. Siyempre ako, no, ang intindi ko, kaya excited siyang ikasal. Siyempre, mahal niya yun, makakapili niya ng habang. Sabi niya, excited na akong ipakita ng Panginoon yung kanyang mga makapangyarihang gawa sa akin. Within the ministry. Alam niyo, pag pumasok po kayo sa pagpapastor, makikita niyo po talaga yung napakagaling at napakagandang pagkilos po ng Panginoon. No? That you would really say, wow, no, grabe ang Panginoon, grabe ang Diyos, grabe ang kapangyarihan ng Diyos. At yung pong pagiging pinuno, pagiging pangulo, yung pong paghahari ng Diyos, no, it must stimulate excitement in us, knowing that God can do great things and He will do great things. No? Hindi lamang po ang Diyos mag-a-attempt na gumawa ng mga dakilang bagay. Hindi lang po ang Diyos ay magsasabi na meron siyang kakayahang gawin ang mga dakilang bagay. Gagawin niya po ito. Siya mismo. Okay? Aren't you excited about that? God can do great things for you, through you, and with you, and for you. No? Hindi lamang po para sa atin, kung hindi sa pamamagitan po natin, kasama po natin. No? Ang Diyos po natin ay ganyan po. No? Ay nawa ay ma-excite tayo na makita natin yung makapangyarihang pagkilos po ng Panginoon. At panghuli po, mga kapatid, no? It speaks of the Lord sitting on His holy throne. He seated between the cherubim, sabi po sa atin ng Psalms 99 verse 1. Ano po yung cherub po, mga kapatid? Ito po yung mga anghel na itinalaga ng Panginoon that would guard the holiness of God.
Okay, that would guard the holy. Ay, ano po ibig sabihin po nun? Para hindi magkasala ang Diyos o para hindi madungisan ng Diyos? No, ibig sabihin po nun, no, sila po ang sa hardin ng Eden, no, cherubim po yung nilagay with a flaming sword to ward off men, no, because of their impurity, no. Ito po yung sila po yung tagapagbantay para warningan, no, to warn and to ward yung mga hindi po banal na lalapit sa Diyos. It is a warning that they would be consumed by the holiness of God, no. Ang Diyos po natin nakaupo sa kanyang trono, in his holy throne. He is ruling in na meron pong kabanalan, no? Ang Diyos po natin ay banal na Diyos, no? Kung kaya po yung kanyang paghahari ay wala pong korupsyon, wala pong pagnanais ng pagkawasak at pagkasira po sa atin pong buhay. Sabi po sa atin ng Romans chapter number 2 verse number 4, it is the goodness of God that leads us to repentance. No? Ang Diyos po natin mabuti. God is good all the time and there is no time that He was not good. Sabi po sa atin ng salita po ng Panginoon sa aklat po ng Santiago, every good gift comes from above. Every perfect gift comes from above, from the Father of lights, where there is no shadow of turning. No? Lahat po ng mga mabubuti na meron po ang Diyos ay Kanya pong ipinamamala sa Kanya pong paghahari. Maging ang kalagayan po natin ngayon, ang pandemic po na nagpapahirap po sa atin, nagpapatakot po sa atin, nagpapahina po sa atin mga kapatid, ito po, it attests sa kabutihan at kabanalan po ng ating pong Diyos. Ito po ay hindi po ito ginawa o nangyari nang wala pong plano ang Panginoon, no? Ito po ay matalinong pagpapasya, banal na plano ng ating pong Diyos, no? Pangunahin para po sa kanyang kalwalhatian, pangalawa to make us and to let us reflect on ourselves in our holiness. Ang Diyos natin banal, inaasahan niya na tayo magpakabanal at tanong tayo ba'y nagpapakabanal? No? Ang Diyos po natin ay soberanong Diyos. Siya po ay nakaupo sa kanya pong luklukan mga kapatid. Siya po ay naghahari sa atin pong buhay. Nawa, mga minamahal, mga kapatid, no, atin pong sampalatayanan, pagkatiwalaan ang ating pong Diyos na siya pong naghahari sa langit at naghahari dito sa lupa. God bless you all.